Pambungad na boses, tahimik, tense, parang may mangyayari. Secret discovery voice, nagulat, nasasabik, puno ng sorpresa. Boses ng dialogo, matalas, malakas, tensyonado habang sina Shenlang at Dian Huang ay magkaharap. Dealing voice, mapagpasya, at puno ng kumpiyansa. Pagbabago sa attitude voice, malambot, nalilito habang napagtanto ni Shenlang ang presyo at ang dahilan. 87. Pumikit si Tamlang habang nakahiga sa upuan at may matamis na ngiti sa kanyang labi. Napakasarap ng pakiramdam. Wala nang mas masarap pa kaysa sa makita ang kalabang mong sinusuntok ang sarili habang ikaw ay hindi man lang kumikilos. Isang uri ito ng kasiyahang madaling ikaadik. Paano na kung sa susunod, wala nang gustong manampal ng sarili nila? Ang totoo, 2 sampal lang ang hiningi ni Tamlang, pero si Chuklan Dingtug ay sumampal ng 15 bago tumigil. Hindi lang niya pinarusahan si Chuk Banhua, kundi para bang idinaan niya ang galit kay Tamlang sa mukha ng sariling anak. Bawat sampal ay mas malakas na nauna, hanggang sa mamaga na parang ulo ng baboy ang magandang mukha ni Chuk Banhua. Dumugo ang ilong at bibig. Si Lai Piong, ang pinuno ng lungsod, ay napanganga. Sa kanyang isipan, ang sakit nun. Si Chuk Banhua, na mula pagkabata ay ipinagmamalaking henyo sa gitna ng mga kabataang mararangal, ay hindi kailanman napahiya sa ganitong paraan. Nasampal na sa sariling ama sa harap ng maraming tao. Pakiramdam na gumugumo ang buong mundo. Parang naglalagyab ang kanyang ulo at sa kanyang loob ay sumisigaw siya. Langit, bakit mo ako pinabayaan sa ganitong sitwasyon? Walang emosyon ang mukha ni Chukan Lindin habang tinanong, Ginoong Tham, sapat na ba ito? Kalmadong sagot ni Tham lang. May isa pang kondisyon. Lahat ng natitirang kopya ng Uyen Uong Mong, gusto kong siya mismo ang magdala at magsunog. Di ba't hilig niyang magsunog ng libro? Ngayon, sunugin niya ang sarili niyang akda. Sumigaw si Chuk Banhua. Hindi pwede! Bagamat isinulat niya ang Uyen Uong Mong para makuha ang pansin ni Chukan Swanhua, ito din ang bunga ng maraming gabing pagpupuyat. Paano na masusunog lahat sa isang gabi? Ngunit si Chuklan din ay walang damdamin sa librong iyon. Hindi ito ang kanyang buhay, kundi kasangkapan lang ng anak para makigala. Mga tao, dalhin ang lahat ng natitirang libro dito. Malamig niyang utusan. Makalipas 1 oras, mahigit 4,000 kopya ng Uyen Uong Mong ay dinala at ginawang bundok sa gitna ng bakuran. Lahat ng pag-asa, pera at reputasyon ay naroon, parang anay para sa isang ritual. Nakangisi na kapamiwang si Tamlang. Aba, Chuk Ginoo, sige, sunugin mo. O gusto mo ba akong tumulong? Pulang-pula ang mga mata ni Chukan Hua. Halos sinawakan niya ang espada para sugurin si Tamlang, pero pinigilan siya ng katwiran. Alam niyang kapag sumugot siya, mamamatay siyang walang kalaban-laban. Maingat na sinindihan ng utusan ng sulo at iniabot sa kanya. Isang malamig na tinig ang umalingaw-ngaw. Ikakasal ka na kay Chukan Swanhua. Tigilan mo na ang pagsusulat ng walang kwenta. Nanginginig sa galit si Chukan Swanhua. Nasampal na nga ng ama. Ngayon ay pinipilit pang sunugin ang akda sa harap ng lahat. Ikaw ang magsusunog? O ako? Mariinang tinig ni Chukan Landin. Wala na siyang takas. Gamit ang nanginginig na amay, kinuha ni Chukan Swanhua ang sulo. Lumapit siya sa bundok ng mga libro. Tumawag si Tamlang. Sandali lang, Dang Tinsing. Pakibuhos pa ng konting langis. Nag-aatubili si Dang Tensrog, may-ari ng tindahan ng libro. Ngunit nang makita ang malamig na tinig ni Tamlang, agad siyang kumuha ng malaking timba ng langis at ibinuhos sa mga libro. Patawad, Chuk Ginoo. Yumuko siya at agad umatras. Itinaas ni Chukan Swanhua ang sulo. Nanginginig siya, nakatitig sa apoy at pabulong pang sarili niya. Hindi pwede. Ngunit sa huli, sumigaw siya. Ah! At inihagis ang sulo sa timpok ang mga libro. Boom! Lumusog pataas ang apoy. Tinakpan ng liwanag ang buong bakuran. Sa gilid, si Tring Xiong Nam, may-ari ng Nyungukak, ay napaluha. Lahat ng libro, puhunan at pag-asa, naging abo. Hindi ko papayagan, sigaw ni Tring Xiong Nam. Hindi lang siya. Si Chukan Swanhua ay nagsisisiga na rin. Tila baliw na. Hindi ko papayagan! Sa gitna ng naglalagyaabang na apoy, tila nawala na sa sarili si Chukan Swanhua. Nawala na siya sa lahat. Reputasyon, dangal,
katayuan, at higit sa lahat, ang kanyang karunguran. Isa na siyang biro sa buong lanthing. Sa kanyang puso, isinusumpa niya, "Thamlang, simula ngayon, ikaw at ako ay hindi na maaaring mabuhay sa isang mundo." Nakatawang nakapamiwang si Thamlang. "Aba, hindi kumpleto ang palabas kung walang sigawan. Lakasan mo pa, Chok, Ginoo." "Thamlang, hindi tayo titigil hanggat isa sa atin ay patay." Kalabitang si Thamlang sa ulo. Parang may narinig akong ganyang linya dati ah. Sino nga ba? Ay, oo nga pala, patay na yun. Tumalikod si Thamlang at lumakad palabas ng bakuran. Tumawag si Chukan Landin. "Ginong Tham, mag-ingat ka ngayong gabi sa daan." Lumingon si Thamlang. "Kung may mangyari sa akin, alam ng lahat na kayong Chuktuk ang may gawa. At huwag mong isipin na wala akong kaalyado." Maya-maya, sumundo si Thamlang ng mga kabalyaro ni Kim Muklan. Hindi lang iyon, si Chuklan Ding Tuok mismo ang nag-utos sa higit 10 taong lihim na bantayan si Thamlang pauli sa Heaven Vuangtang. Marunong talaga siyang basahin ang sitwasyon. Kinabukasan, kumalat ang balita sa buong lugar. Si Chuk Banhua ay nasampal, nagsunog ng sarili niyang aklat, at nawala ng mukha sa buong lantheng. Samantala, si Thamlang ay sumikat na, parang bituing. Lahat ng dalagang dating humahama kay Chukan Sanhua ay ngayon na nagsipagbilihan ng Kim Bing Mai Chi Pongwit Vobien. "Binasa ko lang para laitin siya, hindi dahil sa fan ako." Sigaw ng mga dalaga. Pero pagbukas ng libro, boom! Isang bagong mundo ang bumukas sa harap nila. 2 araw ang lumipas. Dumating si Dang Tensrug sa Heaven Vuangtang dalang 3,000 kopya ng Kim Bing Mai. Pagbukas na pala ng tindahan ni dinumog agad ng mga tao. Sa loob lang ng 2 oras, ubos lahat. Nagbilang si Dang Tensrug ng kita. Nanginginig sa tuwa. Halos atakihin siya sa sobrang saya. Samantala, abala si Tuching Ten sa paghahanda para sa engagement party nilang Trangtan. Isang engrandeng kagangapang pampolitika. Maraming matataas na opisyal ang darating, kabilang ang kinatawan mula sa Tungdukpi, siningday niya ng Ditfupi, at ang tagapagmana ni Tenhaiba. Wala siyang pakialam sa mga nobela ni Thamlang. Isa lang siyang walang silbing gwapo, walang halaga, anya. Pero nang kumalat ang apoy, ng Kim Bing Mai hanggang sa Heaven Vuangtan at nagsimulang sunugin ang reputasyon ng pamilya to, sa labas, bigla na namang mga malakas na yabag, may kumukutok ng buong puwersa. "Panginoon! Senyorita! May malaking problema! Malaking gulo!" Pambungad na boses. Tahimik, tense, parang may mangyayari. Secret Discovery Voice. Nagulat, nasasabik, puno ng sorpresa. Boses ng dialogo. Matalas, malakas, tensyonado habang sina Shen Lang at Dian Huang ay magkaharap. Dealing voice. Mapagpasya at puno ng kumpiyansa. Pagbabago sa attitude voice. Malambot, nalilito, habang napagtanto ni Shen Lang ang presyo at ang dahilan. 88. Habang lumalakas ang ingay mula sa labas, nabasag ang katahimikan ng mansyon ng pamilya Tu. Sabay na kunot noo sina Tu Quangduan at Tu Tiantian. Anong kaguluhan to? Malamig ang tanong ni Tu Quangduan. Bakit parang nawala ng dignidad ang buong paligid? Si Tu Quangduan, bilang ama ng fiancé ng anak ni Tai Thu, ay may mataas na katayuan ngayon. Malapit na rin ang pamilya Tu na maging isang espetadong angkan, kaya sobra siyang maingat sa imahe at ayaw na ayaw niya sa anumang iskandalo. Biglang dumating ang isang pinagkakatiwalaang tagapamahala. Pawis na pawis at nanginginig ang tinig. "Panginoon, Senyorita, si Thamlang, ang hayop na yon. Kakalabas lang yan ng isang aklat. Ang pamagat ay Kim Bing Mai Chi Fong Nguyet Vobien. Libro lang yan. Siguradong puro kalokohan na naman." Malamig na tugon ni Tu Quangduan, puno ng paghamak ang tingin. Pareho nilang narinig dati ang balita tungkol sa librong iyon. Ilang araw na ang nakalipas, si Thamlang ay gumastos para ikalat ang chismis na ang libro ay nakakagamot daw ng impotensya sa mga lalaki. Isang biro na naging usap-usapan sa buong Heaven Vuangtang. Pero sa mansyon ng Tu, walang nagbigay pansin. Sino ba naman ang seseryoso sa isang mababang uri ng nobela mula sa taong itinaboy palabas? Mula sa sandaling ito, lumapit muli ang tagapamahala. Nanginginig ang mga kamay habang iniaabot ang libro. "Panginoon, Senyorita, mas mabuti pong tignan niyo ito." Kinuha ni Tu Quangduan ang libro,
at nang makita ang pabalat, agad namutla ang kanyang mukha. Nakaguhid doon ay isang lalaki at babae sa isang malaswang posisyon, habang may isang matandang lalaki na nakasilip mula sa labas. Ang pagkakaguhit ay napakatotoo, parang esena sa totoong buhay. Napakunot noon niya siya at tumingin pa ng mas mabuti. Bigla siyang napatigil. Ang babae sa larawan. Bakit parang si Thien Thien? Napakaskas niya siya sa mata. Hindi siya nagkamali. Kahit isang bahagi lang ng mukha ang makikita at halos hubad na ang babae, kita niya, iyon ay ang anak niyang si Thien Thien. At ang lalaking naboboso sa likod ng bintana, Diyos ko, siya iyon. Si Tu Quang Duan, mula sa buhok, anyo, hanggang sa kasuutan, eksaktong-eksakto. Nang hina ang kanyang paningin, muntik na siyang matumba. Biglang sinunggaban ni Thien Thien ang libro sa ama at nagbukas. Isang saglit lang, namutla ang kanyang mukha at lamuo ang luha. Para siyang nahulog sa kailaliman ng elo. Tham lang, talaga bang kaya mong maging ganito kalupit? Kakasalang ako sa engagement at ang mga bisita ay puro matataas na tao mula sa pamahalaan at lipunan. Pero si Tham lang, pinili pa talagang sa oras na ito ilabas ang isang libro kung saan ginawang katatawanan ng buong pagkatao niya. Gusto mo ba akong wasakin? Gusto mo bang pabagsakin pati buong angkan ng to? Sigaw niya habang humahagulgol. Sa loob ng malong taon, pinanida niya ang reputasyon gamit ang bawat salo-salo, tula, pagpipinta at pakikipag-ugnayan sa mga makapangyarihan. Bawat barya, bawat ngiti, bawat piraso ng damit ay para sa pagbuo ng imahe ng isang marangal at edukadong binibini. Pero mayon, lahat yun, nawasak. Mula sa labas, naririnig ang tawanan, bulungan at mga hiyawan, puno ng panunukso at pagnanasa. Nangangatig siyang binuksan ng bintana. Sa labas ng mansyon ng Tu, daang tao ang nagtipon. Marami sa kanila ay mga lalaki at ang mga tingin nila ay parang mga gutom na lobo. Siya nga yun! Eksaktong pareho ang mukha! Taimon mahaba! Taimon mahaba! Hindi na niya kinaya. Sinara niya ng malakas ang bintana habang bumubuhos ang luha. Bakit ako? Kasalanan bang paalisin siya sa bahay namin? Sino bang gustong makisama sa isang palamunin? At least sa bahay namin, naranasan niyang mamuhay ng marangal kahit sandali. Isinisigaw niya ito habang nadudurog sa loob. Galit na pinukpok ni Tu Quang Duan ng lamesa. Papatayin ko siya. Kahit ano pataman, dudurugin ko siya. Ilang minuto lang ang nakalipas. Nagtatawanan pa silang mag-ama kay Dian Huang dahil pinapaboran nito si Tham lang. Ngayon, nauunawaan nila ang galit na iyon. Galit na kayang pumatay. Bigla, may naalala si Thien Thien. Sino ang lalaking nakatalikod sa kanya sa guhit? Tinignan niya uli. Si Chu Quanhua! Naniga siya. Si Chu Quanhua ang kilalang eskolar sa Daang Milyo. Nakaroroon ni mananaligo kay Trong Xuanhua, anak ni Tai Thu. Ano na ngayon ang mangyayari? Iisipin ng lahat na may lihim silang relasyon. Alam ng marami na paraging dumadaan si Chu Quanhua sa mga tea party ni Thien Thien. Ngayon, naging kabit na siya sa mata ng madla. Iisipin ni Trong Tan ang kanyang fiancé na niloko siya. Si Thien Thien ay magiging simbolo ng kababaan, isang babaeng marumi at hindi karapat-dapat. Panginoon, Senyorita, mas mabuting sinipin niyo ang nilalaman sa loob, mahinang sabi ng tagapamahala. Huminga siya ng malalim si Thien Thien at binasa ang libro. Unang pahina. Ang kwentong ito ay batay sa realidad. Kung may pagkakahalintulad, ito ay hindi aksidente. Nanginginig ang kanyang gulugod. Lumipat ng pahina. Chu Shuak Thang, negosyanteng Simon King, nagbebenta ng sutra, may anak na babae, Simon Mahaba, ipinagkasal sa isang opisyal, Abelyedong Trang, langit, hindi na ito paligoy-ligoy tahasang paglalahad na ito. Nagpatuloy siyang magbasa. Bago man puno siya ng galit, hindi niya mapigilang aminin na ang libro ay napakagaling. Matalas ang wika, malalim ang satira, at itinatamaan ito ng eksakto ang mga kahinaan ng mga elitista. Kung ikukumpara sa Uyen Uong Mong ni Trong Xuanhua, ang librong ito ay parang lindol, habang ang isa'y parang larong bata. Si Tham lang ay isang hinyo ng salita. Mahinang sabi ni Thien Thien, hindi lang sisikat ito, magiging legenda.
ang librong ito ay magiging simbolo ng isang buong henerasyon. Maraming edukadong opisyal ang magtatago ng librong ito sa ilalim ng unan, hindi para ipagmalaki, kundi para tunay na basahin. At dahil doon, mas masakit para sa kanya. Siya at ang kanyang ama, si Tu Quang-Duan, ay magiging biro sa buong bansa. 10 taong pagpundasyon, gumuho sa isang araw. Bigla, pak! Naputo ng katahimikan. Nasipa ang pintuan. Dumating si Trong Tan, ang fiancé niya. Parang galit na hayop. Pulang-pula ang mga mata, hinahabol ang hininga. Ang boses ay parang naglalagablab. Tu Yang Thien! Pak! Isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang mukha. Tahimik ang buong silid, mainit ang kanyang pisngi. Nakatitig siya sa kawalan, na nililisik ang mga mata.